Puspusan ang training ng Philippine Bobsled Team para makapag-uwi ng medalya sa 2022 Winter Olympics. Pero ano kaya ang kanilang alas laban sa mga bansang sanay sa sport na ginagawa sa snow na wala naman dito sa atin? May report si Chino Trinidad. Araw-araw ko mag-isayo ang mga pambato natin ito sa bobsled. Nariyan ang matinding training para sa muscle building at takbuhan para sa matibay na stamina. Sa isang bansa na hindi naman nakakaranas ng snow, hamon kung may tuturing ang kanilang paghahanda. At tulad ng ilang banyagang laro, pagsusumikap ang kanilang alas para makilala sa buong mundo sa larangan ng bobsled. Sila ang Philippine Bobsled Team. Yung sport ng bobsled po, ito ay winter sport, one of the very important winter sports, and this is a very historic occasion because this is the first time the Philippines or any Southeast Asian country has gotten officially into this sport. Taong 2017 ang mabuo ang kupunan ni na bobsled drivers Rolando Isidro at Jeffrey de la Cruz at brakemen Jerby Derianda at Joseph Acosta, pawang mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Hinandpick po natin ang apat na ito from that team considering na sila po ang pinakamalakas na athletes ng Philippine Coast Guard. Inspirasyon nga raw nila ang pelikulang Cool Runnings sa pagkakabuo ng pambato ng Pilipinas. Our biggest inspiration for this project, yung movie na Cool Runnings, about, I guess, lahat tayo napanood yun, the Jamaican bobsled team, a very historic event that happened in the 80s. Lihado man sa mata ng nakararami, tuloy raw ang pagpupursige nila na makapag-uwi ng medalya sa 2022 Winter Olympics. That's the misconception. A lot of people think that just because we have no winter, hindi tayo makaparticipate sa ganitong klaseng sport. Our athletes train the same way, exact same way that the Americans, the Germans, the Austrians, or whoever trains in bobsled off-season, out of the winter season. Two-man bob o dalawang atleta sa isang bobsled ang kategory na kanilang lalahukan. Dapat ang standard ng bobsled is 200, pero pag hindi na-meet ng athlete yung timbang nila, dinadagdagan nila yung bigat. Itong push cart namin, ma'am, 155 kilos to, ma'am. Usual, pag gusto namin dagdagan, pinapasakay namin yung tatlo sa amin, tapos itutulak. Umabot siya ng 600 kilos. Ang mechanic sa larong ito, paunahang magmaniobra ng sled sa pinakamabilis na oras. The standard equipment that we use for training is a push cart with weights to simulate the movement and technique of pushing a bobsled. Nasa Calgary sa Canada ngayon ang grupo para doon magsanay at sasabak naman ang ating kupunan sa Alberta Cup Provincial Championship, isang kilalang bobsled championship sa North America. Go Philippines! Sa Southeast Asia, ma'am, kami po yung nauna nung kasama ko. Na-experience namin yung bobsled na dati pinapanood lang namin yung about sa Cool Running. Ngayon, kami na pala yung isa sa maglalaro para sa Pilipinas. Pagdating sa sports, wala sa bokabularyo nating mga Pinoy ang salitang imposible. Madulas man ang daan, patuloy sa pagtahak ng inaasam na pangarap. Go Philippines! Walang uurong, sulong lang. Chino Trinidad, GMA News.